Ito po ay kabilang na po sa parte ng ating pagbibigay sa Panginoon. So habang nagdadrama po ang mga bata, pwede na rin po kayong, or ganito po, habang kumakanta po mamaya si Honey, pwede na po natin ipagkaloob sa Panginoon yung ating mga handog sa Kanya. Amen. Ang pag-ibig ng tao ay nagbabago at naglalaho. Ngunit, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamali. Heto, si Andrea at Ted. Mahigit 3 taon nang simula na sila'y maging magkasintahan. Tulad ng mga karaniwang magkasintahan, sila ay nagtatampuhan, naglalambingan, at nagkakabiruan. Makalipas ang ilang buwan, napatunayan nila ang kanilang pagmamahal sa isa't isa at napagpasya nilang magpakasal at sila'y naging mag-asawa. Nagdulot ito ng labis na kasiyahan sa kanila. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan at biniyayaan sila ng Diyos ng isang anak. Ito ang mas lalo pang nagpatibay sa kanilang samahan at sila ay naging isang masayang pamilya. Ngunit, dumaan ang panahon, hindi puro kasiyahan lang ang nangyayari sa kanilang buhay. Dumarating din ang mga pagsubok na hindi inaasahan. Sa tagal ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, sila ay nagkasawaan. At unti-unting napalayo ang loob sa isa't isa. Dahil sa madalas na pag-aaway, inawala na ang pag-ibig ni Ken habang siya ay buong puso pa rin iniibig ni Andrea. Dahil sa awa, at obligasyon ni Ken bilang asawa, siya ay sumusunod pa rin kay Andrea. Lumipas pa ang mga panahon at nagsawa ng magmahal si Andrea at tuluyan na niyang inalis ang pagmamahal niya para kay Ken. At silang dalawa ay pareho nang walang nararamdaman sa isa't isa. Habang sila ay nagkaroon ng pagtatalo, may narinig silang katok sa pintuan. Pagkabukas ay nakita nila ang isang pastor. Ayon sa nasusulat, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili.
Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa.